Lord, yung aming inawit, Lord. Lord, pakailanman, Lord, ito po yung aming mamahalin, Lord. Hanggang po yung aming mga buhay, Lord. Paglilingkuran ka po namin, Panginoon. Yan po yung aming panalangin. Yan po yung desire po ng aming puso, God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Patuloy na kumilos ka po, Lord, sa aming pag-aawitan pa lamang, pagsamba po, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, salamat po. Patuloy ka po manguna, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, maihayag po, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umaga. Lord, ang iyong lingkod po, itago mo sa iyong lingkuran, Lord. Alisin mo ang takot, pangamba, pag-amilangan, Panginoon. Palitan mo ng tapat po na nagmumula sa iyong Panginoon. Lord, maihayag po, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Alisin mo po ang labi, Panginoon, ang iyong lingkod. Itago mo po sa lingkuran. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang puso, O Diyos, sa mga tao makikinig at magdulot po ito, Panginoon, ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, tagumpay ka na, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, simula pag-aawitan, Lord, simula hanggang matapos, O Diyos, ang gawain ito, Lord God, tagumpay ka na, Panginoon. Dahil ito po'y para sa iyo, Panginoon. Wala po kami ibang itinataas, wala po kami ibang pinatangila, Panginoon, sa lugar nito, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Lord, maghari ka, madakila ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sambahin ka. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng pinagpala ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po. O makakaupo po tayo sa gilid. Hallelujah. At yan, nakaupo na po ba tayo? Maaari na po tayo ulit tumayo. Alam ko po nakakapagod ang pag-worship. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Nakatayo na po ulit tayo. Basahin po natin yung ating text. Karugtong po nung ating pinag-aralan last week. Last week. Dahil medyo nag-jump po tayo. Dahil ang pinag-aralan po natin nakalans yung trial po na isinare po ng ating kapatid po na Brother Isko. So, John chapter 18, 25 to 27. Basahin po natin sabay-sabay. Malakas po na mula sa puso. 1, 2, 3, go! Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ang taong yan? Hindi. Kaila ni Pedro. Next. Tinanong naman siya sa mga utusan sa pinapurong parin ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaki na tagpasan ng tainga. Ikaw nakita ko kasama ni Jesus sa halamanan. Next. Muling ikinaila ni Pedro at narinig na tumilao ang ano. Matagal na po pinagpala kanyang salita. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. At ang pakiakiran mo yung katabi mo, sabihin mo bago ka po, kumukyut ka. Sabi mo, kumukyut ka. Yan. Yan, hallelujah. Sabay mo yung kurot, ano? Hallelujah. Sabay yung kurot, okay yun, ha? Hallelujah. Pagsabihan mo, minsan lang sa masabihan ng hallelujah. Biro lang po. So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Nag-almasal na po ba kayo? It's a tie. No? Nagkapi lang. Salamat po sa Panginoon. So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa Panginoon at good morning po. Dito po ang ating Pastor Philip. So, salamat po sa Panginoon at nandito po siya. Amen. Tuloy po natin ang ating pong pinag-aaralan. Last week po, ito po yung karugtong na ating pag-aaralan po ngayon. Dahil last week po ay iba po yung naging tema po ng ating pinag-aralan. Sino po nakakaalala nung binahagi po ng kapatid nating Sir Angeles? Sir Angeles, anong kay Sir Angeles? Ito po yung kadugtong. No? Sino po nakakaalala po, meron pong 50 pesos kay Martina? Yung title nung pinag-aralan natin. Basta may faith yun. Ha? Faithfulness over Faithfulness. Ay, sigurado pong hindi makakalimutan ni Sister Benny. Naka-upload dun sa Facebook. 50 pesos. Yung 50 pesos Martina, kay mama no. Gcash na lang, Gcash ba? High-tech na tayo ngayon. Hallelujah. Hindi po talaga makakalimutan si Sister Benny dahil ina-upload niya palagi, no? So kung yung mga nakakalimot po, pwede niyo pong dalawin sa page niya. No?
Send the word of life din po yan, ha? Amen. Ayan, ayan. Ayan, pakiabot na kay Sister Benny, baka hindi i-upload ito eh. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin at sumunod po yung binahagi naman po ng ating kapatid na Brother Isko. Yan. Bago natin ituloy. Yung title po, no, pinag-usapan po natin. Who never fails. Sabay-sabay. Pero wala ko sinabing 50 dyan, ha? Yung sa una lang. Hindi ko lang po. May 50. Bahala na kayo, sino mo una. Hindi ko nakita, sabay-sabay. So, ano po, repeated yung ating 50. Doon lang po kay Sister Benny. No? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. So, tuloy po natin. Yung pinag-usapan po natin last week, na pinahagi po ng ating kapatid po na San Angeles, ano? Yung patungkol sa pagkakaila. Unang pagkakaila ni Pedro. Kanino po? Kay Jesus. Sige po, naiintindihan ka pa, di pa po pala kayo nag-almusal. Tapos yung sumunod po natin pinag-aralan ay patungkol naman po sa trial, no? Ng ating Panginoong Kristo. At ito po muling pag-uusapan po natin yung karugtong po ng kay San Angeles. Sabi po doon, ang muling ikinaila ni Pedro si Jesus. Amen? So, alam naman po natin ilang beses po ikinaila po ni Pedro si Jesus? Po? 3. Pakitandaan po 3. Okay? 3. Hallelujah. Hallelujah. Ang objective po ng pangangarap po na ito is for us, Christ followers, to have the courage to stand in the truth of the Scripture and for Jesus. Ang pangangarap po na ito, ang layunin po, is upang tayo pong mga tagasunod niya ay matutong tumayo. No? Tayuan po natin yung ating pananampalataya, tayuan po natin kung ano pong sinasabi ng Biblia, at tayuan po natin si Jesus. Amen po ba? Kayo po ba yun nandyan? Mga kapatid, sino po handang tumayo ngayon? Pero mamaya na, upo muna kayo dyan. Para kay Jesus. Amen? Pangalawa po, is upang malaman natin ano nga ba, sino nga ba ang dapat na nire-reject natin o dinedeny natin sa ating mga buhay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Okay? Sino nga ba? Ano nga ba? No? Hallelujah! Sa ating mga personal na buhay. Ayan po ang pangalawang layunin. Pangatlong layunin po is to remind us that renouncing Jesus in our lives brings no good result. So wala pong magandang, mabuting idudulot yung pag-deny kay Jesus. Sino po naniniwala doon? Walang magandang resulta. Amen? Salamat po sa Panginoon. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Now, habang inaaral ko po ito, sabi ko, ano nga ba yung dahilan? No? Ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit na-deny ni Pedro si Jesus? So, mayroon pong ipinakita sa akin dito na 3 pong mahalagang bagay, no? Ito po introduction po mga kapatid, no? Number 1 po, ready na po kayo, no? At bakit din po na ikakaila ng mga tao si Jesus? Eh, ang 3 bagay, 3 dahilan po. Number 1 po, because of fear. Meron na po dyan? Ayan. Bakit na ikaila ni Pedro po si Jesus? Because of, sabi doon, takot. No? Yan. Because of fear. Natakot siya. Kagaya po nung sinabi ni San Angeles, nakaramdam siya ng takot. Amen? Sabi po doon, letter A, Peter saw reality. Bakit po natakot si Pedro? Dahil nakita niya po kung gaano katindi yung kanilang sitwasyon. Kung gaano yung kanilang yung kinakaharap po nila. No, yung kanilang reality. Bakit po natakot si Peter? Actually, nung una, hindi siya natakot eh. Amen po ba? Sino po nakakaalala? Matapang nga siya eh. Tama po ba, Pastor? Tinagaan niya yung tenga nung siya eh. Takot ba? Hindi. Tapang. Amen? But, nung nakita niya yung reality, yung nakita niya yung tindi, nung hinuli na si Jesus, medyo natakot ng konti. Amen po ba? Kayo po ba nandyan? Sino dito yung minsan malakas yung loob pagka malayo pa? Amen? Brother, ikaw ang mag-opening prayer. Ako pa bahala dyan. Amen? Tapos nung nakita niya marami pa ng tao. Ayoko na. Amen?
brother, iba na lang. No? Yung nakita niya yung reality. No? Yung nakita niya na hinuli si Jesus, yung nakita niya na pinahirapan si Jesus, natakot siya. Amen? Because he saw the reality. Amen. Hallelujah. Sabi nga doon, nung nakita niyo yung realidad, nakita niyo yung totoong extent ng kanilang sitwasyon, sabi doon, bumahag yung kanyang buntot. Amen? Hallelujah. Bumahag yung kanyang buntot. Buti na lang, walang buntot yung katabi mo. Amen? Meron ba? Wala. Hallelujah. Amen. Letter B, another reason why Peter became afraid. Letter B is the person Peter rely on has been arrested. Amen. Si Jesus po yun, syempre. Yung kanyang, sabi doon, sinasandalan. Yung kanyang kinakapitan. Yung kanyang pinananampalatayanan, nahuli na. Kayo po ba yun nandyan? Kaya siya natakot. Sabi niya, pare, wala na tayong kampi, pare. Kayo po ba nandyan? Wala na yata tao dito? Hallelujah, may energy pa po ba kayo? Sabi doon, yung kanya sinasandigan, nahuli na. Sino dito malakas loob pag nandyan yung katabi mo? Kayo ba nandyan? Amen? Yung katabi mo dyan, katabi mo yan, kasama mo yan, ang lakas ng loob mo. Go tayo, sis. Go tayo, brother. Kayo po ba nandyan? Pagka dito si pastor, malakas loob. Amen? Kayo po ba nandyan? Yung kanyang sinasandalan, yung kanyang kinakapitan ay nahuli na. So, nag-cause ito ng takot sa kanya. Amen po? Para po meron kami dito mahilig po kami basketball. Ayan po. Pagkakampi ko si Brother Jason, Brother JD, Brother Nestor, Kuya Jonas, si Nico, alak sa loob ko. Wala na yung tao dito, hindi niya yata nagigets yun, mga kapatid. Pag sila yung kampi ko, nandiyan yung mga sinasandalan ko ng mga malalakas, matitigas, alak sa loob ko. Pero pag wala sila, ayoko, di ako sali. Wala na yata tao. Kaya po, nagigets po nga natin, mga kapatid. Isang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng takot. I believe, meron din tayong sitwasyon na ganito na pag wala yung kasama mo na yan, ang hina ng loob mo, kayo po ba yun nandyan? Amen? Kaya sabi doon, natakot siya. Hallelujah! Letter C, sabi doon, thank you, Jesus. His courage come from himself and not from God. Amen? Yung tapang niya na ipinakita, sabi doon, sabi nga nakaraan ni Sir Angeles, sa sarili niya lang. Amen? Yung tapang na nagmumula sa sarili at hindi tapang na mula sa Diyos. Kayo po ba'y nandyan? Yung tapang mo na yan, madaling maubos. Kayo po ba'y nandyan? Amen? Yung tapang natin na ito, madaling maumagtas. Pero pag mayroong tapang na nagmumula sa Panginoon, kakaiba yun. Amen? Kaya po nandito ang ating Pastor Philip, lahat sinusuong. Amen? Lahat hinaharap, hindi dahil sa matapang siya, kundi may tapang siya na mula sa Diyos. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Ganon din po tayo, pag yung tapang lang po natin ang ating pong sinandalan, mauubos tayo. Manghihina po tayo. So that's why, natakot po siya. Amen? Hallelujah. Number 2. Pangalawang dahilan kung bakit po naitatwa, ikinahila po ni Pedro si Jesus because of, sabi doon, lack of readiness. So yung kanyang pagiging handa spiritually. Amen? Alam niyo po, before po itong senaryo na ito, nauhulihin si Jesus, alam niyo po may isa pong senaryo. Ang senaryo po na ito, inaya ni Jesus yung mga disciple kasama si Pedro. Ano po ang gagawin nila? Mananalangin. Okay? Inaya nila, kayo dito, sama kayo sa akin, pray tayo. Kasi alam po ni Jesus na susunod na mga oras, susunod na mga araw, huhulihin na siya at papahirapan. So kailangan nila manalangin. At ang ginawa po ni Pedro, kasama yung kanyang mga tropa ay, ano po? Sino po nakakaalam? Sino po nakabasa? Na? Pakigising mo yung katabi mo. Natulog! Amen? Natulog. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag ka matulog. Para maging handa ka. Sabihin mo, huwag ka matulog. Amen? Yung kanyang kahandaan, spiritually. Kaya pala sa sinama ni Jesus,
para makapanalangin, para pag dumating yung pagsubok, matibay siya. Amen? So, ganun din po ang nais po ng Panginoon sa atin. No? Na upang hindi po natin kalimutan ang Diyos, upang hindi po natin din i-deny ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi doon, dapat handa tayo spiritually. Amen? Hallelujah! Next po! Ayun po, sabi po sa, ano po yan? Sa Marcos chapter 14, 37 to 38, yan po, no? Sabi doon, natutulog ka ba? Ako, hallelujah. Sabi doon, next, nagbalik siya at dinatnyan niyang natutulog ang 3 alagad. Amen? Sabi niya kay Pedro, natutulog ka ba? Sabi doon, natutulog ka ba? Tingnan mo ka tayo, natutulog ka ba? Sabi mo. Kasi minsan yung iba, ano yun, nakapikit na, pero bro, nakikinig ako. Tingnan mo, baka, bro, narinig kita, naghihilig ka na. Hallelujah. Amen? Kaya nadi-deny po, no? Na-deny po ni Peter, si Jesus. Pangatlo pong dahilan, no? Ito pong panghuli, is lack of faith in Jesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mahal ni Peter si Jesus. Nananampalataya si Peter kay Jesus. But, itong senaryo na ito, nagkulang po yung kanyang pananampalataya. Nagkulang po yung tiwala niya kay Jesus. Dahil nakita niya nga yung reality. No? Kaya pala, in John and Lucas chapter 22, 31 hanggang 34, mayroong panalangin si Jesus. Para kay Pedro. Ito ang panalangin niya. Simon, Simon, inihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Next. Subalit, itinadalangin kita upang, what's the word? Huwag manghina. Ang iyong pananampalataya. Imagine, pinanalangin niya siya, ito yung prayer ko sa iyo, huwag kang manghina. Amen? So, yung kanyang pagtitiwala kay Jesus, pananampalataya kay Jesus, meron naman, but sabi doon, nagkukulang. Sometimes, sino dito aamin yung pagtitiwala sa Panginoon, pananampalataya mo sa Panginoon, minsan nababawasan, natatakot ka, nag-aalala ka, amen po ba? Amen? Dahil sa iyong sitwasyon, dahil sa iyong pinagdaraanan. Amen po? Hallelujah. So that's why, naikailan niya si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yan. So, tumalikod siya, no? Nag-alinlangan kasi siya kay Jesus. So, yan po yung 3 dahilan kung bakit na-deny, no? Yung pinalagay po ng posibleng dahilan po, bakit na-deny ni Pedro si Jesus. Now, dako po tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang title po na ating pag-uusapan, pakisabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-deny. Sabi mo nga sa katabi mo. Meron yan, huwag ka nang mag-deny. Yan, don't tell a lie. Makalumaya tayo bro, mga panahon na natin. Batang 90s ata yun no? Huwag sabihin mo nga ulit, sabihin mo, huwag ka nang mag-deny. Amen? Peter's denial of Jesus. Amen. Ito po yung mga aral po na at maaral at mga paalala po sa istorya po na ating pinag-uusapan po ngayong umaga. May mga aral po tayo makukuha, meron po tayong mga lesson, at meron tayong paalala na makukuha sa umaga pong ito. Amen. Handa na po ba kayo mga kapatid? Sabihin mo sa katayo, handa na ako. Huwag ka nang magulo, sabihin mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number 1 po, na matututunan po natin, like Peter, sabi doon, as modern follower of Christ also deny Jesus deliberately and unknowingly in our lives. Sino po nag-agree doon? Amen? Alam niyo po, kagaya po ni Pedro, tayo po mga Kristiyano, tayo po mga tao, no, na i-deny din natin si Jesus. Minsan, alam natin, minsan hindi natin alam. Kayo po ba yun nandyan? Sino po nag-agree? No? Mamaya mas maintindihan pa natin to. Hallelujah. Sabi doon, kagaya ni Pedro, no? Tayo rin pong mga tagasunod ni Kristo sa buhay po natin. Sometimes na-deny po natin ng Diyos. Minsan halata, minsan sinasadya, minsan hindi naman. Amen? Hallelujah. Sabi, iniisip natin mga kapatid na yung pag-deny na to, si Pedro lang may gawa. Si Pedro lang ang may kasalanan. Pero ngayong umaga, ipapaintindi po sa atin ng Diyos na tayo rin po, mga modern Christians, ginagawa natin ito. Nagagawa natin ang pag-deny o pagkakaila sa Diyos.
In what ways are we denying God in our lives today? Yan ang question. No? Sa papaanong paraan, sa papaanong dahilan po natin na i-deny ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi doon, a modern day denial of Christ can be, sabi doon, in our letter A, action. Amen? Sa ating mga ipinapakita, sa ating kilos, sa ating mga gawa. Sino po nag-agree doon? Amen? Sabi mo, hindi pa naman ako tinanong hindi pa naman ako tinutukan ng baripa, deny ko si Jesus. Pero ito po ang katotohanan. Sa araw-araw po natin binigay sa atin ng Panginoon, meron time tayo dyan na i-deny natin ng Diyos. Sabi doon, through our action. Amen? Sa ating mga ipinapakita. Unang-una na dyan yung ating obedience sa Diyos. Sino po naniniwala na yung ating obedience sa Diyos ay nagpapakita ng pagdideny dyan pagka hallelujah. Pag hindi mo sinusunod ang Diyos, sino po naniniwala? Sabi doon, we deny God through our disobedience. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ito po isang form ng pagkakaila sa Diyos. Kayo po ba yun nandyan? Sabi mo sa katabi mo, aray. Aray. Amen? Sabi doon, hallelujah, not following and applying biblical truth and disobeying Jesus' word. Sabi doon, hindi pagsunod sa nais ng kalooban ng Diyos, hindi pagsunod sa kanyang mga salita. Tawag po doon, pagdideny sa Diyos. Amen? Alam po sinasabi ng mga tao sa paligid natin, linggo-linggo siyang nasa simbahan, no? Linggo-linggo siyang nandun sa gawain, mayroon pang mga cell group, mayroon pang Bible study, pero yung salita ng Diyos, hindi ko nakikita sa kanyang buhay. Oh, no? May napaaw doon Oh. Amen? Kayo pala. Ganun pala. Through our action sa ating mga ipinapakita. Amen? Dahil kung totoong iniibig at mahal natin ang Diyos, sabi doon, magiging masunurin tayo. Amen? Kung ano man ang naisin niya. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ayon sa Titus chapter 1, verse 16a. Tingnan po natin. Titus 1:16a. Sabi po dito basahin po natin yung unang part. Ang sabi nila ay, basahin po natin mga kapatid. Ang sabi nila ay, kilala nila ang Diyos. Ngunit, sa kanilang mga, isa pa, lakasan natin. Ang sabi nila ay, kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga. Sabi mo nga kanina, may umaray Aray. Sabi mo? Amen? Kasi sinasabi natin, kilala po natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, pero ang sinasabi ngayong umaga, through our disobedience to God, dinadeny natin siya. Sino po nag-agree doon at maamin na, aray ko po, sabi mo, aray ko po. Amen? Sa ating hindi pagsunod sa Diyos, no? Amen. Hallelujah. Sabi doon, we deny Christ in our life when we fail to live our life in accordance to His will and His word. Sino po naniniwala po doon? Hallelujah. Dahil kakailangan natin ng Diyos kung tayo po'y hindi po natin na i-apply yung pinapagawa na sa ating mga buhay. Hindi po natin nasusunod yung kanyang salita. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Next, we deny Christ when we fail to live for Him. Dahil kakailangan po natin si Jesus kung tayo kung hindi po natin na ipapamuhay siya sa ating mga buhay. Sino po nag-agree doon? Amen? Bakit? Hallelujah! Nakakailangan natin ng Diyos, no? Kung tayo hindi nakakapamuhay kay Kristo at sa kanyang mga salita. Hallelujah! Next. Hallelujah! Next, we deny Jesus by conforming to the world. Amen? Sabi po dyan, nakakailangan po natin ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo'y nakikiayon sa idinidikta ng mundo. Sino po mag-agree? Ngayong umaga, amen. Hallelujah. Kung tayo po'y sumusunod, no? Nakikiayon sa idinidikta ng mundo. Amen. Conforming to the world can be a way of denying Jesus because it means rejecting His teaching and living in a way that is not in line with His will. Amen. Ang pagsunod po sa ayon ng mundo o dikta ng mundo ay pamumuhay po ng taliwas sa kanyang naisin.
Kayo po ba nandyan, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sir, pag-ayon sa dikta ng mundo. Amen. Thank you, Jesus. Yan, we deny Jesus by conforming to the Word. Hallelujah. Conforming to the Word means you choose the world dictates rather than God. Kayo po ba nandyan, mga kapatid? Ayun po ang ibig sabihin ng pamumuhay ayon sa mundo, mas sinusunod mo pa yung dikta ng mundo kaysa yung dinidikta ng Diyos sa iyo. Amen? Yung dinidikta ng salita ng Diyos sa iyo. Amen? Ayun po yung pag-ayon sa salita, ay pag-ayon sa mundo. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, mga kapatid, no, English, hallelujah. 2a, sabi doon, do not, sabi doon, confirm to the pattern of this world. Sabi doon, but be transformed by renewing of your mind. Sabi doon, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sino po dito aamin na kung ano yung trend ng mundo ginagawa niya? Amen? Kung ano yung uso. Amen? No? Nauso yung ganito pantalon, nagagano na rin yung pantalon. Uso eh. Ano yung takbo ng mundo? Amen po ba? No? Nauso yung hallelujah. May nauusong damit, may nauusong gamit. No? Pati nga yung, ano yun, yung tawag doon, yung parang laruan? Lababo? Ha? Lababo, okay. Labubo, okay. Labubo na. Kung ano yung mauso sa mundo, aminin po natin, no? Talaga minsan napapasabay ka eh. Amen? Minsan kahit wala namang kwenta yung naku, mababash tayo, no? Hallelujah. Minsan parang wala naman, ba't sinusunod po natin? Ba't sinasabi ng Biblia, no? Huwag nating sundin, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo, no? Hindi porket uso, sabi doon. Hindi porket trend, no? Uso sa mga kabataan nyo magjowa ng maaga. Hindi nagjowa na lahat ng maaga. Hindi naman katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Uso eh. Amen? Lahat sila. No? Lahat ng classmate ko, ang classmate ko, 35, lahat sila may boyfriend. Ako lang wala. So, makikisabay na ako. Ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? Hallelujah. No? Kung ano yung uso, kung ano yung dikta, no? Uso ngayon, yung alam nyo ba, pag nagbabiyahe ako, nakikita ko yung mga kasama ko, uso yung ting-ting, tumutunog-tunog yung cellphone nila. Ting-ting, pagtingin ko, nag-scatter. Alam niyo po yun? Online gambling. Sugal. Ha? Tignan mo yung cellphone na katabi mo. Joke lang. Sugal. Uso yung sugal, yung sugal na. Kung ano yung trend, binibigay ng mundo, yun ang sinusunod. No? Sabi doon, tandaan ang pagsunod sa idinidikta ng mundo, lalo na ito'y hindi nakakabuti, ay isang pagkakaila sa Diyos. Kayo po ba'y nandyan? Amen? Hallelujah! Huwag po nating sabayan kung ano yung idinidikta ng mundo. Kagaya po ng sinasabi ng kanyang salita, amen? Magbago na tayo ng isip. Amen? Huwag tayo makiayon sa dikta ng mundo. Kung ang trend ngayon, mabuti, pagpapala, gawin natin. But kung alam natin makakasama, please lang, sabi doon, huwag na natin gawin. Amen po ba? Kung hindi na makapagpala-pala, amen, huwag po natin gawin. Ang sundin po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia, kung ano po yung sinasabi ni Kristo sa ating mga buhay. Amen. Bakit ayaw ng Diyos na tayo umayon sa dikta ng mundo? Sapagkat, sabi doon, ang mundo ay pasama ng pasama. Sino po naniniwala dito? Amen? Sabi po si Ephesians chapter 5:16. Sabi dito, basahin po natin mga kapatid. Tagalog, para masayo. Sabi diyan, kaya't mag-ingat kayo kung papaano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matalino at di tulad ng mangma. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Kaya po tinuturuan tayo na huwag tayong makiayon sa mundo.
Ang sundin po natin kung ano po inuutos ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng Biblia. Amen? Yan po yung nakakalugod po sa Kanya. Hallelujah! Next is not offering and giving your best in serving God. So sa paanong paraan po natin na i-deny na ikakaila ang Diyos sa buhay po natin? Sabi doon, not offering and giving your best in serving God. Hindi natin ibinibigay yung ating the best sa Diyos. Amen? Kayo mo ba yun? The best na paglilingkod sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo. Alright. Sabihin mo, alright. Alright. Sabi nyo, hindi pagbibigay ng pinakamainam na paglilingkod sa Diyos. Not giving your best to serve God can be considered as a form of denial. Amen po ba? It means lack of full commitment or dedication to your faith. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Yung pala yun, no? Yung pala isang pang pagde-deny. Pagkakaila sa ating buhay, yung hindi natin ibinibigay yung the best po natin sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang nais po ng Diyos, no? Tayo'y maglingkod ng merong husay. Amen? Tayo'y maglingkod ng walang reservation. Kayo po ba nandiyan? Sabihin mo nga sa katabi mo, maglingkod tayo ng mahusay, magaling, at walang reservation. Sabi doon, wala pong tinitira, wala pong tinatago. Sabi doon, hallelujah. Kapag tayo maglingkod sa Diyos, sabi doon, sabihin mo nga sa katabi mo, galingan mo na. Amen? Kayo po may nandiyan. Pag maglingkod ka sa Diyos, galingan mo na. Kasi isa po, itong way, kung paano natin na-identify ang Diyos sa pamamagitan po ng buhay natin, kapag hindi natin binibigay yung ating matinding paglilingkod sa Diyos. Sino po nag-agree at tinatamaan niyo yung umaga? Aray! Aray! Hallelujah! Thank you, Jesus! So serve God with excellence, serve God without reservation. Sabi po dito sa Mananaral chapter 9, verse 10, pakinggan po natin ito at basahin. Mananaral 9:10, anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Amen? Sabi ito, anuman ang iyong ginagawa, pagbuhusan mo ng iyong makakaya. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sabi doon, anuman ang ating gagawin, pagbuhusan po natin. Sabi doon, galingan natin. Sabi mo sa katabi mo, galingan natin. Wala natin tao dito. Sabi, galingan mo sa paglilingkod. Amen? Kaya dito yung mga naglilingkod. At sinakakita kanina kay Kuya Jonas. Wala natin tao dito. Hallelujah. Ginalingan eh. Amen? Magaling eh. Ginalingan. Sabi mo, sa paglilingkod sa Diyos, galingan mo. Amen? Kaya ginandahan ko yung damit ko eh. Sa paglilingkod sa Panginoon, ginagalingan mo. Wala na yata tao dito. Amen? Sige, palakpakan niyo po ang Panginoon sa Diyos po yan. Serve God with excellence. Serve God without reservation. Sabi sa Colossians chapter 3, 23, English ma'am, pakilagay. Ang ganda po nito, basahin po natin. English ma'am ha? Amplified version. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po doon, whatever, basahin po natin, you do whatever task may be, work from the soul, that is, sabi doon, put your best, very best effort. Something done for the Lord and not for, sabi po doon, at yung word, put in your very best effort. Wala na yata tao dito. Hallelujah. Sige, palakpakan niyo po ang Panginoon. Sabi doon, galingan mo na. Hallelujah. Amen. Pag pinatayo kayo dito, galingan nyo na. Pag pinawid kayo dito, galingan nyo na. Amen. Pag mag-opening prayer ko, galingan nyo na. Amen. Yung parang hanggang closing na. Hallelujah. Baka so, bro, ang haba ng panalangin mo, ginagalingan ko na, brother. Naubusan mo na ako. Hallelujah. Naubos mo na yung time na message, hindi, ginagalingan ko panalangin, brother. Hallelujah. Amen. Kaya yung paglilingkod po natin, sabi doon, upang hindi natin mai-deny ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod po natin sa Kanya,
gawin po natin yung ating lahat ng makakaya. Galingan na natin. Amen? Sa ibang bagay, sino amin sa ibang bagay, ginagalingan mo? Sino mga nagtatrabaho, taas ka mo? Aray? Para sige, pag nilataas. Isang bagay, sabi doon, sa ibang bagay, ginagalingan mo. Matindi yung effort mo. Pagkakamit mo yung boss mo, ganda ng damit mo. Amen? Pag pupunta ka minsan sa church, pwede na. Hallelujah. Kayo po ba na dyan? Wala na tao dito? Pwede na yan, kahit hindi na plan siya. Amen? Hindi naman tayo sabihin hindi discriminate na dahil naka-t-shirt. No, hindi po. Ang sinasabi ko lang po, mga kapatid, pag sa ibang tao, tayo haharap, no? Sa mga boss, sa mga matitinding kakilala natin, ginagalingan natin eh. Wala na yata tao talaga. Amen? Yung effort natin matindi. Amen? Kung meron nga kayong usapan, alas 7 usapan, alas 6 nandun ka pa lang. Ayaw mo malate. Amen? Pero pagdating sa Panginoon, amen, hallelujah. Nalate ako ng 2 minutes. Sorry Lord, hallelujah. Kayo po may nandyan mga kapatid. Yung paglilingkod po natin sa Diyos, kailangan po natin. Tindihan na po natin, sabi doon. Amen? Pag may kausap tayo, no? Hallelujah. Pag sa ibang gagawin natin, pag may date, sabi doon, ay, may date, hallelujah. May date, ayaw malate, ha? They're rhyming. Date late, ayaw, pag may date, may kausap, no? Ayaw malate. Pero pag sa gawain, medyo closing prayer. Hallelujah. Hallelujah. Eh po ba'y nandyan? Pagdating sa school, ha? Sa school, pag may project kayo, project nyo, sayawan, matitindi kayo sayaw. Hindi naman katabi mo. Hindi ako yan. Hindi ko yun. Mga kapatid, no? Pag may program sa school, pag may program sa trabaho, grabe kayo makasayaw. Tapos pag nag-worship dyan, no? Hallelujah! Amen! Kayo pumili dyan. Pag naglingkod po tayo sa Panginoon, no? Ibigay na natin the best po natin, sabi doon. Hallelujah! Thank you, Jesus. So, ito po yung isang dahilan, isang paraan po, isang way po kung paano natin naititirayan Diyos natin. Pag sa ibang bagay, ginagalingan natin. Pag sa ibang bagay, hinusayan natin na pagdating sa Diyos, pwede na yung pwede na. Kayo po ba yun nandyan? Amen? Kaya sa susunod, no? The worship, kahit mamaya. Pagka yung katabi mo, nagwawala sa worship, hayaan mo siya. Amen? Binibigay niya lang yung the best sa Panginoon, sa paglingkod. Wala natin tao dito? Amen? Pwede na. Hallelujah! Amen? Kapag next Sunday, pag nakita mo yung katabi mo, ang ganda ng damit, no? Actually, hindi, gusto ko sana mag-shoot eh, wala akong shoot eh. May tayo na gano'n. Gusto kong galingan sa Panginoon eh. Wala eh. Pwede na tao. Pero, next Sunday, baka may makita ka dyan na pag umakit nakagawan, huwag nyo sila tatawanan. Hallelujah! Wala na yata tao dito. Amen! Tawag nung ginagalingan niya lang sa Panginoon. Hallelujah! Kayo po ba yan dyan, mga kapatid? Amen? 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 Hallelujah! Tingnan niyo po mga kapatid. Kapag meron tayong sige po, tuloy niyo pa lang pag sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang tawag na effort sa Panginoon, ginagalingan sa paglilingkod para sa Lord. Ito po mga kapatid, nakakalungkot na sinasabi natin, pagka yung mga kausap natin, mga boss, mga matataas, no, mga kilala, yung suit natin talagang pinaghahandaan, gabi pa lang no? Tinitignan mo na sa Pinasabi ko, susuot ko yan, pan-chain ko yan, ganito ipapartner ko dyan. Sino ba mas mahalagang kamit? Si Lord o yung boss mo? Sino po? Sino ba mas mahalagang kamit? Si Lord o yung kadate mo? Ba't mas ginagalingan mo? Pagka sila yung kausap. Kaya pwede ba? Next week, kahit hindi per Sunday, tindihan mo yung damit mo. So, Panginoon, amen po. Wala na yata tao talaga dito. Ang tawag doon, best effort. Sabi doon, amen, ginagalingan sa paglilingkod. Amen. Kaya pag nataasan ka dito, ako mag-opening prayer, tindihan mo na. Amen. Baka ubusan mo na yung oras ng preacher. Huwag naman, galingan mo na. Amen. Wala na yata tao dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Huwag po natin isipin yung mga papasok dyan ay okay naman yan. Ang okay naman yung damit yan. Hindi, ginagalingan ka lang.
Ang ingay naman mag-worship niyan, ang kulit naman magsamba niyan, kinagalingan niya lang para sa Panginoon. Kasi yung ganun. Tapos sa ibang lugar, ang nagaling niyo sumayaw. Hallelujah. Amen po ba? Kayo po ba? Sino kinakorek ng Panginoon ngayong umaga? Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, salamat po. Hallelujah. In what ways? Sabi doon, we're denying God in our lives today. Sabi doon, through our words. Sa ating mga pananalita. Sino po nag-agree dito? Sa pamamagitan po ng ating pananalita, kung ano po yung ating mga sinasabi, kung ano po yung ating mga lumalabas po sa ating bibig, isa po itong way para ikaila ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi doon, sa ating mga sinasabi. Amen? Hallelujah. Through our words. Sa ating mga lumalabas sa ating mga bibig. So isang way po ito, paano po natin ikakaila ang Diyos? Kaya marami sinasabi, yung mga tao, Christian pa naman yan, lagi nasa simbahan yan, lumalabas sa bibig ang sagwa. Amen? Ang sama. Amen? Sabi doon yung mga salitang speaking evil. Sabi doon yung mga masamang salita, no? Tatalsigan ka ng tubig, mabangga ka sana. Kayo ba yun nandyan? No? Tapos sabi doon yung nagawa ka lang yung sa iba, no? Yung sa iba, sabi mo, itsugi ka na. Amen? Malasing ka sana. Ito masasamang salita. No, tayo po mga Kristiyano hindi na dapat. Kayo po ba nandyan? Speaking ungodly words or obscene language. Sabi doon yung mga mura. Wala na siguro dito na. Amen? Yung pag nagugulat pa, yung nagpuputo kutsinta. Amen? Please lang. Amen? Nagtitinay natin ang Diyos sa pamagitan ng mga salita natin. Mahalay na pananalita yung mga bastos, sabi doon. Amen? Baka pag tayo na lang, kwentuhan tayo, no? Itinayin na po natin sa ating mga buhayan. Kasinungalingan! Amen? Tignan mo katabi mo, sabi mo hindi ikaw yan. Amen? Pagsisinungaling, o yung masasakit na pananalita, o yung mga insulto. Amen? Huwag na po tayong insulto. Amen? Sapagkat ang bibig po natin ito ay ginagamit po ng Panginoon. Sabi po si Ephesians chapter 4:31. Sabi po dito, Ephesians 4:31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, galit. Huwag na kayong mangbubulyaw. Huwag na kayong mangbubulyaw. Sabi doon, manlalait. Nako, hallelujah. At mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen? Ayun po, hindi po ako nagsabi ang Biblia. Huwag na tayong manlalait. Huwag na tayong mangbubulyaw. Sasabi mo, ang pangit mo? Hallelujah, wala na. Amen? Sabi mo, hallelujah. Because there's a reminder for us, no, to be careful with our words. Sabi na sa Santiago chapter 3, 9 and 10. Basahin po natin mga kapatid. Santiago 3, 9, 10. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pakinggan nyo mga kapatid itong bibig na ito. At Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sabi mo, aray. Minsan may nasasabi ka na, negro na to. Kaya mo ba na dyan? Ako nasabihan ako, that's negro eh. Wala akong magagawa, maitim ako eh. No? Itong sarat na to eh. Sabi po doon, huwag natin laitin sapagkat yung nilalait natin, nilikha na kalarawan ng Diyos. Wala na yatang tao dito talaga. At yung bibig mo na yan, yan yung ginagamit mo sa pagpupuri sa Lord. Wala na yatang. Hindi po, palakpakan niyo po ang Panginoon. No? Sasabi mo, Lord, ang buti mo, Lord. I love you, Lord. Tapos panlalait. Hallelujah. Wala na yatang tao. Hallelujah. Use your mouth to speak life and blessing. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 49. Ito po ang dapat na gawin natin. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Amen. Sige po, palakpakan niyo po ang Panginoon. Sabi po doon dapat nakasalita kayo may pakinabang, mayroong blessing, mayroong pagpapala.
Hallelujah! Yung nakakabuti kaysa yung nakakasakit ng damdamin. Kaya, kung katabi mo yung kaibigan mo dyan, sabi mo, sorry patawarin mo na ako. Amen? Minsan na, nasasabi mo, pangit naman ng damit mo, di ba? Amen, nakakasakit ng damdamin. Amen, thank you, Jesus. Next, in what way? No? In our, letter C, in our behavior. Sa ating mga pag-uugali, mga pinapakita, sa ating mga attitude. Ito po isang dahilan sa pong way kung paano po natin i-deny ang Diyos sa pamamagitan po ng ating pinapakita. Yung ating behavior, pag-uugali. No? Yung ating, isa po dito sa, hallelujah, yung sino po busy palagi. Ha? Busy palagi. Okay. Sige, okay lang. Hallelujah. No? Pag busy ka sa Panginoon, okay lang. Amen? Pero pag busy ka sa mundo, sabi doon, hindi. Gusto ng Diyos, maglaan tayo ng oras sa Kanya. Busyness in the things of the world, no? Pagiging sobrang abala sa mundo o binibigay ng mundo. Ito po ay pagdi-deny sa Diyos. Sapagkat mas may oras pa tayo sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Amen? Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Busyness. Hindi naman po masama ito, pero iayos lang po natin, ilugar po natin. Being so busy in the world is a sin, and it's also a form of denial of Christ. Prioritizing personal desires and having no time over serving God is a form of denial. So kung tayo po'y masyadong busy, masyadong abala at wala po tayong time upang maglingkod sa Diyos, ang tawag po doon, denial sa Lord. Amen? Pagkakaila sa Diyos. Amen? Dahil wala kang time. Pero sa ibang bagay, marami kang time. Hallelujah! Thank you, Jesus. No? Para kasi sinasabi natin na pag wala tayong time sa Diyos, pag wala tayong time na may ibigay sila, para sinasabi natin, hindi natin siya kailangan. No? Parang hindi kita kailangan, busy ako. Kayo po ba'y nandyan? So, pagbigay po tayo ng time sa Panginoon dahil kailangan po natin siya. Amen? Busy tayo sa paghahabol sa ating mga pangarap, paghabol sa ating mga hallelujah, sa trabaho, sa ating mga naisin, sa mga plano sa buhay. Hindi naman po ito masama. But ang sinasabi natin ngayong umaga ay iayos po natin at mas paglaanan po natin ng oras ang Diyos. Amen? Hallelujah. Salamat po. Sabi po ito sa Philippians chapter 2, verse 21. Sabi po doon, English ma'am, TPT. Yan, TPT. 2:1 TPT. Sabi doon, for since as though everyone else is busy, sabi doon, seeking what is the best for themselves instead of the things that are most important to our Lord Jesus. Doon, parang busy. Mas busy sa mga bagay sa sarili. Mas busy sa mga bagay sa mundo. Sabi doon, kaysa sa bagay na patungkol sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po nakakala ng story ni Martha at ni Maria? Amen? Sino yung busy? Si Martha. Amen? Sabi ni Lord sa kanya, Martha, masyado kang busy. Sabi mo siya katabi mo, masyado kang busy. No? Masyado ka lang busy. Pero sinasabi ni Lord, no, mas maganda, mas mainam yung ginawa, no, ni Maria dahil nandun siya sa presensya ng Diyos. Mas pinaglaanan niya yung presensya ng Diyos kaya dun sa mga bagay na nasa mundo. Kayo po ba'y nandyan? Kaya, pwede po ba? Ilaan po natin yung oras natin sa Panginoon. Kung magiging busy naman tayo sa Panginoon na. Amen. Sige po, palakpakan niyo po ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Next is yung excuses. Ito po ang isang form ng denial natin sa Diyos pagkakaila yung ating mga dahilaners. No? Alam niyo po yung dahilaners? Mga dahilan. Amen? Marami po tayong dahilan. Amen? Lalaba ako. Amen? Ano po ba mga may lakad ako? May birthday si ganito. May piyesta. Pati ba piyesta? Alam niyo, Halloween. May lakad. May trabaho. No? May mga excuses. Amen? Alam niyo po, naintindihan ng Diyos yung mga excuses natin. Naintindihan niya. Maraming dahilan
marami tayong dinadahilan sa Diyos upang hindi tayo makapaglingkod sa Kanya. But, sabi doon, ito po ang tanda natin, mas maraming dahilan ang Diyos para paglingkuran mo siya. Wala na yatang tao dito. Kung marami kang dahilan, mas maraming dahilan ng Diyos para paglingkuran mo siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Next, number 2. Amen? Hallelujah. In what way? Sabi doon. Number 2, rather of denying Jesus in our life, we should deny or reject sin instead. Amen? Kaysa Diyos ang i-deny natin, i-reject natin, o itatwa po natin sa ating mga buhay, kasalanan na lang. Kayo po ba'y nandiyan? Yung kasalanan, dapat yung i-deny natin. Yung kasalanan, dapat ang ating itinatwa sa buhay, hindi ang Diyos. Kayo po ba'y nandiyan, mga kapatid? Huwag natin i-reject ang Diyos. No? Denying sin means to rejecting ungodly and sinful desires and living in the will of God. Ayun po ibig sabihin nun. Denying sins, ibig sabihin pamumuhay po na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 15:34a, magpakatino kayo, sabi doon, at talikuran ang pagkakasala. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatino na tayo. Yan. At talikuran ang pagkakasala. Hallelujah. Another sin, no, that rejecting Jesus in our life is yung pagiging mahiyain. So sabi, brother, mahiyain, kasalanan sa Diyos. Hallelujah. No? Because it is also a way of not standing with your faith. Amen? Mahiyain pala. Hindi mahiyain natin. Yung mahiyain sa hallelujah, sabi doon, being ashamed of God is a comparable to denial. Kayo po ba'y nandyan? Yung pagiging mahiyain patungkol sa Diyos is a form of denial. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po sa Tiago chapter 4 verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ito ginagawa ay, what's the word? Nagkakasala siya. Amen? Kung nahihiya ka sabihin ang Diyos sa iba, sabi mo, kasalanan. Tama po ba? Hallelujah. Hallelujah. Being ashamed of doing God's or godly things in public is a sin. No? Kung inutusan ka, ikaw mag-open in prayer, ba't ako nakakahiya? Daming tao. Sabi doon, denial. Hallelujah. No? Hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos sa maraming tao. Amen? Nahihiya ka. Sabi doon, denial. Amen? Hindi ka makapagsabi ng salita ng Diyos sa iba. Ng kabutihan ng Diyos sa iba dahil nahihiya ka. Ang tawag ng denial. Amen? Naikakailan natin ng Diyos sapagkat sabi sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ikahiya ang magandang balita. Amen. Hallelujah. So, nahihiya ka mag-invite. Amen? Sabi doon mali. Amen po ba? So, kapalan na natin ang mukha natin. Sabi doon, being ashamed of not telling what the truth about Christ is also a form of denying God in our life. Amen? Hindi pagsasabi natin patungkol kay Kristo, no? Kaya yung ibang tao, Christian ka pala, hindi mo sinabi. Hallelujah. Kayo nandiyan. Amen? Christian ka pala, hindi mo binabanggit sa akin. Christian din ako. Hindi mo rin sinabi. Wala na itong tao dito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi po doon, sa 2 Timothy 1 verse 8, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo patungkol sa ating Panginoon. Meron po ba? Ayan o. Huwag kang mahihiyang magpatotoo patungkol sa ating Panginoon. Amen? Huwag mo ikahiya. Sabi doon, hallelujah. Kapalan mo yung mukha mo. Amen? Pagdating sa pagsasabi patungkol kay Kristo. Amen?
Ayan po ang nais ng Diyos. Pwede po ba? Sabihin natin sa katabi natin, kapalanan ng mukha natin. Amen? Amen? Alam niyo po ang mga tao, no? Ang tao, tingnan niyo po, ang tao proud pa sila pagka gumagawa ng kasalanan Tama po ba? No? May lagi ina-example ni Pastor, pare, tagay pare. Nandun sa kalsada yun. Amen? Meron niya akong kakilala, binabalandra niya pa yung chicks niya doon sa angkas-angkas niya, may asawa siya. Kayo po ba nandyan? Amen? Kung tama po yung ating ginagawa, kalooban po ng Diyos, kapalanan ang mukha natin. Amen po ba? Pero pag ito'y kasalanan, ay mahiya talaga tayo. Kayo po ba nandyan? Mga kapatid, hallelujah! Hallelujah! So, wag po natin ikahiya. No? Ang patungkol kay Kristo. Next is, there is a warning for those who are ashamed of God and His ways. Meron pong warning ang Diyos. May babala po ang Panginoon sa